bilang 9 at sumunod po ay himno bilang 197. Ayan po. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo at sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Unahin po natin ang himno bilang 9, ang Diyos ay purihin at dakilain. Ang Diyos ay purihin at dakilain, pag-ibig sa atin di nagmamaliw. Tayo'y tinubos dahil sa pag-ibig, upang ang walhati ay ating kamtin. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin, ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at walhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Dahil sa dugong nagusakal tayo, patawad ng Diyos na kamtan ng tao. Huwag nang magpaliban, lapit kay Kristo. Walhati ng langit ay matatamo. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin, ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at walhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Tunay na biyaya ating natanggap kay Kristo na ating tagapagligtas. Lalong pagpapala ang namamalas sa langit na ating pinapangarap. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin, ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at walhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Isunod po natin ang himno bilang 197, Kapanatagang Maligaya. Kapanatagang maligaya ang idinulot ng ating Ama sa kaluluwa nagkasala, na handa sa parusa. Laging aawit, kabitanan sa pagpupuri, walang humpay, at ang kay Kristo
Tayo po'y manalangin. O Diyos naming mapangyarihan sa lahat, salamat po sa magandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pag-iingat at pagmamahal mo sa aming Panginoon. Tunay nga Diyos na ikaw ang makapangyarihan sa lahat at ikaw ang siyang gumabay sa bawat isa sa amin at ang iba naming mga kasama na papunta lamang ay inyo po silang ingatan. At salamat po sa masiglang pag-aawitan namin ngayong umaga at sa iyo ang kapurihan. Ang lahat na ito, patuloy nga po Diyos na ingatan mo bawat sa amin, sa ihanda mo po ang aming mga sarili sa aming pananambahan ngayong umaga. Ang lahat nito idalangin namin at ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alin? Hindi ka. Walang ano? Walang koro. Okay lang. Tayo po'y magsitayo. Tawag sa pagsamba. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Lahat po tayo. Sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Buksan po natin ang ating iminaryo sa may bilang na 229. Awitin po natin ang hymno processional.
purihin ka, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Tunay Ama, kayo nga po ang Diyos na buhay na pong kumikilo sa amin po, sa aming mga buhay, sapagkat ito po'y nakikita namin at nadarama po namin sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito, sa buhay at kalakasan na muli niyo pong pinagkaloob sa amin. Naway magamit po namin ito sa kabutihan, lalong-lalo na po, Panginoon, sa misteryo pong pinagkaloob niyo po sa amin na kaming humayo at ibahagi namin sa aming kapwa. Naway pag-ibig po niyo, O Diyos, siya pong laging maghahari sa aming po mga puso't isipan at kalooban po niyo ang siya pong laging masunod sa aming mga buhay sa araw-araw. Dinadalangin po namin sa iyo, O Diyos, ang mga kapatiran po na wala pa po rito, O Lord, kayo po ang gumabay sa kanilang mga buhay upang sila po'y makarating ng maluwalhati rito sa aming dalanginan. Ganon din po, O Diyos, dinadalangin ko po sa iyo ngayon ang aming pong tagapagsalita. Patnubayan po sa inyo na inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po siya, Lord, na maiyag po niya ng malululhati ang inyo pong mga salita sa aming kalagitnaan. At naway patuloy po siyang naglilingkod sa ministeryong ipinagkaloob niya po sa kanya. At naway, lagi niyo pong ipagkaloob sa kanya ang lahat po niyang pangangailangan sa araw-araw po nilang pamumuhay. Gayun din po, O Diyos, pakalinisin mo nga po ang aming mga puso't isipan upang kami po'y maging karapat-dapat sa pagsambo po namin at pagpupuri po sa inyong banal na harapan. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, Ama, patnubayan po nawa ng inyong banal na Espiritu ang bawat isa sa amin. Ngayon magpakailan pa man. Amen. Ngayon ba'y pakinggan natin pagsasa ng kanilang kasalanan. Babasahin po din lang po. Buksan po natin ang ating dignaro sa Maynila. 2. Awit 62:1-12. Pagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos. Awit 62:1-12. Tanging sa Diyos sila na umaasa, ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging siya lang ang tagapagligtas, tagapagluto at aking kalasan, aking nagtagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya ay nakasagot at labas ng lalang, matibay ng buo sa aking kaluluwa. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagaw ang inyong masaling nilagay karanas, siya ang magtinang ay dulot na lunas. Ang taong nilalang ay katulad lamang ng ating hiningang madaling mapatid. Pagsamahin mo nga dalangin sa mambangan, katumbas ng bigla ay hininga lamang. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas ni sa paghaharang umasang uunlad. Kahit nananala ang iyong kautayan, ang lahat ng pinawali nakapasahan. Hindi na minsan aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan. Hindi magbabago sa kanyang pagmamahal ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon magpapalay ang nagtiwala mo. Ay po'y pakinggan natin ang pagbasa ng banal na kasulatan. Kung kayo po ay mayroong Biblia, samahan ninyo ako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Matatagpuan natin sa mabuting balita ayon kay Mateo, Kabanatang 6, mga talatang 19 hanggang 24. Matthew chapter 6, verse 19 to 24. Ganito po ang nakasulat.
Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na Disconnected. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Verse 24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa sa kanyang mga banal na salita. Tayo po ay magpatuloy, tayo sama-samang dumulog sa Panginoon at tayo manalangin. Let us pray. Aming Diyos, mapagpalang Panginoon, muli ang mga sandaling ito ay aming ipinagpapasalamat sa iyo. Ang buhay at kalakasan, tunay nga o Diyos, na mga biyaya na nagmumula sa iyo. Sapat na po ang mga dahilang ito upang kami ay magbalik ng mga pagpapasalamat sa iyo at ibalik sa iyo ang mga pagpupuri sa inyong kabutihan sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Purihin ka, aming Panginoon. Patuloy kaming dumudulog sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay malaya kayong makapangusap sa bawat isa sa amin, sa bawat isa na bahagi ng pagsamba, mapanandito man sa iyong bahay-sambahan o maging sila na nasa kanilang mga tahanan o nasa ang dako man, Panginoon. Sila man ay nasa malayong lugar na inaabot ng tinig na ito sa pamamagitan ng Facebook Live. Patuloy nga, O Diyos, na mangusap kayo sa bawat isa. At nawa, Panginoon, sa gabay ng banal na Espiritu, ay patuloy naming maipahayag ang inyong kabutihan sa aming buhay at ang inyong mayamang pagkilos sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Patuloy kaming dumudulog, O Diyos, kasama ng aming panalangin. Ang mga kapatiran namin na sa mga sandaling ito ay nasa banig ng karamdaman. Tinataas namin sa iyo, O Diyos, ang kalagayan ng aming kapatid, ang Kuya Steven, na ngayon ay hindi mabuti ang pakiramdam. Panginoon, ikaw ang magbigay kalakasan sa kanya. Ang inyo pong pagpapasiglang muli, pagpapanumbalik ng kalakasan, ang patuloy niyang maranasan. Ganito rin ang aming panalangin para sa aming kapatid na Francia,
na sa mga sandaling ito ay mabigat ang kanyang pakiramdam, sa pangalan ni Jesus, aming Diyos, ikaw po ang magpagaling sa kanila. Batid mo ang kalagayan ng Kuya Steven, maging ng Ate Francia, at ng ilan pa naming mga kapatiran, katulad ng kapatid na Juliet, na ngayon ay nag-isolate pa rin, at ilan pang mga kapatiran na mayroong ubo at sipon na hindi namin kapiling sa umagang ito sa aming face-to-face na pananambahan. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos dinawa sa kanila, at ang inyo pong patuluyang pagpapagaling ang kanila pong maranasan. Sa umagang ito, aming Diyos, ipinagpapasalamat namin ang kalagayan ng kapatid na Ompong na sa aming pong pagkabalita ay nakalabas na po ng bahay pagamutan. Salamat, aming Diyos. Ikaw ang nag-provide sa kanilang pangangailangan, at ikaw din, O Diyos, ang pinagmulan ng kagalingan. Salamat, Panginoon. Dalangin namin na patuloy na makarecover ang aming kapatid na ito, at ang kanyang mga reflexes, ang kanyang pagkilos, ang kanyang physical na kalagayan ay maging mabuti na, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Purihin ka at patuloy kaming umaasa sa iyong kabutihan, at patuloy kaming aasa na ikaw ang mabuting Diyos na nagpapagaling. Patuloy din naming isinasama sa panalangin ang paggawain ng iyong iglesia dito sa Pildera. Nakita namin kung paano kang mayamang kumikilos, aming Diyos, at nawa nga, Panginoon, ay patuloy na mag-provide po kayo sa aming mga pangangailangan dito sa aming bahay-sambahan. Dinadalangin namin ang mga materyales, ang mga magsisigawa, at ang patuloy na pagkakaloob ninyo, Panginoon, sa mga pangangailangan naming ito, ang amin pong idinadalangin. Kasama na rin ang mga kapatiran na hihinihipo mo, O Diyos, na maging bahagi at maging kasangkapan para sa mga pangangailangang pinansyal. Mamaya nga, Panginoon, ay mayroon kaming gagawing pledging na kung saan ang bawat isa po sa amin ay magsusulat ng halaga na nais naming i-contribute. Aming Panginoon, ngayon pa lamang, ay hipuin po ninyo ang puso ng inyong mga anak. Nang sa gayon, ay maging instrumento po ang bawat isa sa amin para sa pagpapatapos ng mga paggawain dito sa iyong bahay-sambahan. Naniniwala kami sa iyo, O Diyos, wala pong imposible. Matibay ang aming panghahawak kung papaanong ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw din ang Diyos na nagkakaloob. I-provide mo, O Lord, ang aming mga pangangailangan. Sa umagang ito, malaya po kayong mangusap sa amin, Panginoon. Kami na naririto, maging sila na nasa online, ay patuloy kayong mangusap sa amin, O Diyos. At patuloy na kami ay lumago sa pananampalataya sa iyo. Purihin ka, aming Panginoon, sa umagang ito, purihin ka, aming Diyos. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po yung magsiupo. At sa bahagi pong ito ay mga pahayag at pagbabalita. Ayan. Makikita po natin sa ating screen, July 31, sa huling linggo ng buwan ng Hulyo, ay meron tayong National PMK Sunday. Ito yung pagsamba musika at kultura, at magkakaroon tayo ng special offering para dyan. And then ito pong ating Levite box, ipinagpapasalamat natin sa Panginoon ang inyong mga kaloob. Ang sabi nga po ng ilan nating mga kamanggagawa sa distrito, napaka-generous naman ng mga taga-Pildera. Kasi tuwing merong laman yan, ipinopost natin. At talagang malugod nating ini-extend yung mga pagpapasalamat sa kanila. Okay? And welcome po kayo na magkaloob para sa ating flower offering. And papasalamat tayo sa ating mga magagandang bulak-bulak, puti at dilaw na naandyan dyan.
Salamat po sa sponsor natin. And welcome po tayo every Sunday. Tumatanggap tayo ng sponsors para sa mga bulaklak. Okay po? At naka-flash sa ating screen ang schedule ng ating mga gawain. Sunday school, Sunday worship service, midweek service, prayer meeting, mayroong choir practice at mayroong youth IDJ class. Yan po ay nakikita ninyo ngayon yon sa inyong mga screen, ang ating mga schedule. And then midweek service, ang speaker natin next Wednesday. Pakinggan niyo mabuti ito at para matandaan ninyo na kayo ang speaker at magsisiganap. Ang predikador Brenda Hoven ang speaker sa Wednesday at ang liturgist ang kapatid na Cari Castillo. Okay, online po iyan, ano po. And on Friday, ang speaker natin para sa ating prayer meeting, ang kapatid, ang Pastora Nielsen Olfindo, at ang ating liturgist, ang kapatid na Cristina Dormis. Okay, so yung mga nasa online, nanonood kayo ngayon, pakitandaan yung inyong mga schedule. Next Sunday, sa ating pananambahan, ang ating pong speaker, ang Reverend Homer Olfindo, ako yon. At ang ating liturgist, ang kapatid na Amalia de la Torre. Okay? So, praise the Lord, ano? Alright. Ayan ang mga picture na inyong nakikita. Kahapon po iyan. Dahil po ang atin pong mga tiles dito sa second floor ay napatapos na ng ating chairman sa biyaya ng Panginoon at sa tulong-tulong nating mga kaloob, ano? Ayan. Pero kulang pa po yan, ano? Kaya mamaya meron tayong gagawin sa pledging part. Ayan ang Bible study ng mga kabataan, mga bata nung kahapon. Salamat po sa pangunguna ng Christian Education Department, sa pangunguna ng ating kapatid na Babes. Ayan po at ng kanyang mga kasamahan sa CE. Makikita natin yung mga pictures ng mga maliliit na bata. Naniniwala tayo na lahat naman tayo nanggaling sa pagkabata, ano? At mahalaga yung foundation ng yung Word of God, yung salita ng Diyos sa puso ng mga batang ito. Na kapag lumaki sila ay ito ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. So, salamat sa panguna ng CE. Ayan ang proposed worship area. Nakita natin pati yung kanyang side view, no, yung projection dyan, ang ganda. Sa ngayon, ang natapos pa lang dyan sa napakagandang plan na yan ay yung tiles na inaapakan ninyo ngayon. And dito sa itaas, sa banda ng altar ay hindi pa po tapos. Ano po? At may mga kulang pa yan, dadagdagan pa ng patching compound yan, ng gout yan eh. At ang susunod daw po sa paggawain ng banggit ng ating chairman last Sunday ay itong ating kisame. At yung mga ilaw nakita natin sa post sa group chat, may mga ilaw na, may mga nag-donate na. Tama, chairman, ano po? Ayan, may mga ilaw na. Oh, kailangan na lang na yung mga wire niyan at yung mga, syempre, yung ating ipagkakaloob na salary ng electrician, syempre. No? Dapat certified electrician yan at baka magkaroon tayo ng mga faulty wirings, mahirap na. Okay? So, ayan ang itsura ng ating plan ng proposed worship area dito sa second floor. Yung ating stained glass sa biyaya ng Panginoon ay malapit na rin yan. Sama lang natin, patuloy sa ating panalangin. And of course, yung ating sound system na unti-unti ay bumubuti na, no? Sa pangunguna of course ng ating kapatid na Saibon at kapatid na Cyrus, ano? So, isama rin natin sa prayer yan. Prayer and our contribution, ang equals niyan, glory to the Lord in the highest, no? Yan ang magiging bunga ng ating prayers and contribution. Amen po ba mga kapatid? Ayan. At nais din nating batiin ngayong umaga yung mga kasama natin online. Bagamat yung nandito sa ating bahay-sambahan, ilan lang naman tayo dito ngayon, gawa ng ilan sa mga kapatiran natin ay may karamdaman. Naiintindihan po natin yun, ano? At good morning and a blessed Sunday po kinakapatid na Ging de la Torre na nasa online natin ngayon, kinakapatid na Francia na ngayon nga ay masama ang pakiramdam. Magpagaling po kayo, Ate France. Kasama rin natin ang kapatid na Jess Bello at ang kapatid na Cyrene Castillo. Okay. Ang ating kapatid na Cristina Dormis all the way from Laguna ay kasama rin natin sa ating online na
worship dito sa ating Facebook Live. Yung ilan ay hindi ko na mabanggit ang pangalan dahil walang pangalan. Mag-comment po kayo para mabanggit yung pangalan ninyo. Ayan, praise the Lord, At sa mga puntong ito naman, nais ko na ring i-announce yung ating gagawing pledging. Maya-maya ay may ipamimigay pong sobre at papel pala sa inyo. Doon sa papel na yan, at maging kayo na nasa online Facebook na page, kung naririnig na ninyo ito, ay meron tayong pledging para sa paggawain. Pledges po ito. No, hindi ito po yung pledge na pinampapahid para kumintab, Yung pledge po ay magkakaloob po kayo out of your genuine and giving heart, ay magkakaloob kayo ng halaga para mai-contribute sa ating paggawain. Solely ang purpose ng contribution ay para sa pagpapatapos nitong ating worship area. Okay? And then, dun sa papel na yan ay optional. Of course, dapat isulat nyo yung pangalan ninyo, pero kung hindi na natin babanggitin kung sino-sino yon. But for transparency, pag nalikom natin lahat ng iyan, ay next Sunday, i-announce natin yung total amount of pledges. Okay? Yun na lang ang i-announce natin. Dahil naka-live tayo, iingatan din natin yung privacy ng bawat isa. Okay? So may pledging tayong gagawin mamaya. Pag dumating na yung pinaprint nating mga kopya ng papel, ayan po yan. May pangalan, may amount, and then, ayan. Tapos yung kailan ipagkakaloob, kung hanggang kailan niya, ayan ang nilalaman yan, mga kapatid. Nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Okay? Ayan. So, yung kinikilos ng Panginoon, sabi nga ng salita ng Diyos, ang dapat nating ipinagmamalaki sa ating buhay ay kung papaanong mayamang kumikilos ang Diyos at wala ng iba, So, ito yung pagkakataon ng expression ng ating malalim na pagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Totoo yun, yung ating mga tahanan, napakaganda. Ganda, Pero dapat yung lugar kung saan tayo nagtitipon-tipon para sumamba ay mas maganda. Amen? Okay, so praise the Lord. Patuloy ang ating panalangin at ang ating contribution. Prayer and contribution is equals to glory to the Lord God on high. Amen? Okay, so yun lamang po sa mga pagbabalita. Meron pa, kuya? Ayan, at dahil dyan, magpapatuloy po ang mensahe ng awit sa pamamagitan ng mensahe ng buhay. Yun, sakto. Galing. Para ako nasa radyo. Naririnig ko yung boses ko sa Facebook Live, Ayan. Ano ba pagbubulay-bulay natin? Ako pala yun, German. Ayan, praise the Lord. Salamat po sa sponsor ng distilled water ngayong umaga. Ayan. Inom lang ako sandali. Okay, ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga at magpapatuloy na po ako ay may pamagat na focus. Focus in times of crisis, why do we lose focus? Bakit ba nawawala tayo sa focus kapag mayroong problema? Tingnan natin yung iba't ibang sari ng problema, Merong problema sa love life, ayan. Pag nagka-problema sa relasyon, automatic, nawawala sa focus, Ano pa bang mga problema natin? Pag nagkaroon ng problema sa trabaho, ayan. Pag nagkaroon ng problema sa pagtatrabaho o kundi man ay sa negosyo, hindi ba? Nawawala tayo agad sa focus. Para bang ang dating tuloy ng mga problema hindi natin na-anticipate at parang hindi siya normal na may problema kasi kung paano tayong nagre-react, ganun-ganun na lang. Nakuha nyo? Sabi po dyan, ang atin pong talataang batayan ay mula sa Matthew chapter 6, verse 19 to 24. So in times of crisis, why do we lose focus? Okay, on the next slide, makikita nga natin yung mga talataan, Ayan, sa English yan. Yun yung binasa natin kanina. Sige po, paki-next nyo na po. Ayan, yung next slide na makikita nyo, ay yung unang picture ay si Hans Lippershey.
Isa po siyang German-Dutch, no, na inventor. Wala po siyang kinalaman kay Nanette. Okay? Hindi po sila magkaano-ano ni Nanette. Okay? Dahil si Hans Lippershey ay isang inventor na German-Dutch, ano? And then, siya actually ang kauna-unahang nag-patent ng telescope. Ang alam nating lahat si Galileo Galilei. Yung picture na yan na nasa gitna, yan si Galileo. No? At siya yung famous na alam natin ngayon na inventor ng telescope. Okay? At yung telescope na yan, ayan, yung nakikita. Yan yung actual na telescope na inimbento ni Galileo Galilei. Etong si Hans Lippershey, siya yung unang nag-patent. Kumbaga, siya yung unang nagplano, nakita niya kung anong klaseng mga salamin ang gagamitin, at siya yung unang nakapag-isip, no? And then, kumbaga, iniregister niya itong kanyang patent na ito, no? And then, i-develop na lang later on ni Galileo. Actually, dahil yan sa pondo. Usaping pondo na naman. Kaya si Galileo ang nakapagpatuloy. Pero nga dapat sana dahil hindi ko lang alam kasi noon wala pang intellectual property rights eh. Yung mga idea na naisip mo, pwede mong ipa-register. Sa ikaw ang kumbaga ikaw nagpauso, no? So yun ang kwento nila. Alam natin na ang telescope, ang purpose niyan ay para makakita ng malalayong lugar, ano? Minsan i-adjust mo yung telescope, pag malabo, i-adjust mo lang yan, makikita mo na liliwanag na. Lilinaw na yung isang bagay na malabo na tinitignan mo doon sa malayong lugar. Hindi ba? Yun yung layunin ng telescope para magkaroon ng focus yung tinitignan mo at ikaw naman ay hindi ka malabuan, hindi ka ma-distort, hindi ka maguluhan at maging diretso lang yung tingin mo doon sa tinitignan mo na yan. And yun ang layunin. Ngayong umaga, mga magulang at mga kapatid, ang ating pagbubulay-bulayan ay bakit sa panahon ng krisis tayo ay nawawalan ng focus? Hindi ba? Pag merong kamag-anak, kaibigan, kapatid, kundi man anak o kundi man yung asawa mo nagkasakit, hindi ba parang aligagang-aligaga ka na? Parang yung tingin tuloy natin, hindi ba normal sa tao na magkasakit? No? O hindi natin, ayaw lang nating selective expectation ang tawag dyan eh. Yung pinipili mo lang kung ano yung gusto mong i-expect in the future. Hindi ba? Meron tayo yung tinatawag expectation versus reality. No, minsan tayo pinipili lang natin yung expectations natin. Totoo. O kasi yung gusto nating i-expect yung favorable sa atin. Pero ang katotohanan, mga magulang at mga kapatid, sa buhay natin, normal na magkakasakit tayo. Kung titignan natin yung perspective ni Apostle Paul during the time na sumulat siya sa mga taga-Korinto, mahirap ang kanyang kalagayan. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Dadaanan nyo yung mga pagsubok na yan. Given na mayroong pagsubok na pagdadaanan ang tao. Dahil nga nahiwalay ang tao sa Diyos, bunga ng kasalanan, normal na mayroong pagsubok. Actually, kung titingnan nga natin mabuti, even si Adam and Eve, nagkaroon sila ng pagsubok kahit na wala pa yung kasalanan. Di ba? During the time in the Garden of Eden, tinest sila. Pagsubok yun para kay Eva. Okay? Ayan. So ngayong umaga, tignan natin, bakit tayong mga tao, tayo lalo na ang mga mananampalataya, ay nawawalan ng focus sa panahon ng krisis. Ito ang pagbubulay-bulayan natin ngayong umaga. 3 punto ang ating titignan para masagot itong mga tanong na ito. Number 1, basahin natin lahat sabay-sabay. Ready? Go. Focus, treasure. Okay. Ang sabi dun sa talata, Matthew 6, chapter 19, verse 21, patungkol sa pag-iimpok ng kayamanan sa lupa. Sa unang punto ng ating pagbubulay-bulay, bakit daw nawawala ng focus ang tao sa panahon ng krisis? Kasi nakatutok siya sa kayamanan. Sa kayamanan. Papaano nangyari? Nagkasakit. Anong problema? Wala akong ipambabayad sa ospital. Totoo, hindi.
Totoo yun. Given yun, mga kapatid. Lahat tayo, pinoproblema yun. Kapag nagkasakit nga ako, sabi ko, naku, wala naman akong insurance, wala akong health card. No? Dahil ako ay isang poging pastor laang. Yun lang ang puhunan. Ano? At mayroon akong may bahay na ganda lang din ang puhunan. Oh. Di ba? Totoo yun eh. Bawat isa sa atin tinitignan itong mga bagay na ito. At hindi natin ini-expect na mangyayari ito. Actually, pinipili nating wag piliin. No? Pero anong punto ang pinagbubulay-bulayan natin ngayong umaga? Nawawalan tayo ng focus, lalo na in our relationship with God in times of crisis because we are focusing too much on the treasure. Hindi ba? Anong sinasabi ni Pastor Homer? Tingnan natin yung verse 19 ng Matthew chapter 6. Ang sabi diyan, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may mga naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na mga magnanakaw. Anong ibig sabihin? Treasures on earth, material things, these financial things, ito ay nagva-vanish, nawawala. Hindi ba? Totoo yan. So instead na mag-focus ka, ang iyong pananaw pag merong may sakit, naku, paano to? Wala akong pambayan. Instead na dun ka mag-invest ng maraming time mo, ang sabi nga dito, wag. Bakit wag? Dapat nag-i-invest ka ng time mo sa Panginoon. Paano yun, Pastor? Di wala na akong gagawin. Hindi ibig sabihin wala kang gagawin. Kaya ka naguguluhan sa panahon ng pagsubok, kung bakit ka namumroblema sa panahon ng problema, ay dahil iba yung pananaw mo. Sa iba ka nakatingin. Kumbaga yung telescope ni Hans at ni Galileo, sa iba nakatutok. Na instead na nakatutok ka doon sa glory, doon sa kung anong kayang ipagkaloob ng Diyos sa iyo, pinoproblema mo na kaagad ngayon yung problema. Amen? Sa tingin ninyo yung isang mananampalataya na aligaga sa panahon ng pagsubok, mananampalataya kaya talaga? O baka naman mababaw pa lang yung matagal na niyang pagkakilala sa Panginoon, pero yung pundasyon, yung lalim ng kanyang pananampalataya ay mababaw pa lang. Ang sabi nga, di ba, nung awitin, no, yung mga mananampalataya, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Oh, dahil kasama natin ang Diyos. Oh, gawin nyo mang literal yun, pero wag nyo gawing literal, ha? Sabi ni Pastor, dumaan man ako sa apoy, Sandali, nasusunog yung may nasusunog dito, Dumaan, dire-dire, paglabas ng tostado. Pastor, sabi mo, di ako masusunog. Sa biyaya ng Panginoon, kaya niyang gawin na wag tayong mapahamak. Pero, wag naman natin gawing literal, tapos namiloso po sisisihin tuloy. Tignan natin ito, yung katotohanan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag tayong mag-focus sa treasure. Huwag tayong mag-focus, pero given yan. Pastor, ibig sabihin na wala na ako ng trabaho, dahil sabi mo, huwag mag-focus sa treasure, hindi na ako magtatrabaho. Hindi po, mga kapatid. Ang sinasabi natin dito, instead na mamroblema ka dahil wala kang hanap buhay, magpatuloy ka sa relasyon mo sa Panginoon dahil ang Diyos ang magkakaloob ng tama at dapat na para sa iyo. Amen? Yun yung sinasabi ng mga talata. Sa verse 20, anong sabi dyan? Sa halip na mag-impok kayo ng kayamanan, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Huwag daw sa lupa, Dahil sa langit doon ay walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Totoo yun. Kung nasan daw yung inyong kayamanan, what you have been valuing the most in your life, what have you been investing more in your life, nandoon ang puso mo. Totoo yun. Kung kayo nag-i-invest sa buhay ninyo ng relationship, yun yung nasa puso nyo. Tingnan ninyo, do you have time with your family? Sabi, Pastor, kasi talagang 8 hours ako tatrabaho, tapos talagang pag-uwi sa bahay, tulog na ako, pagising ko, onting time na lang. Pag rest day ko, ganito, ganyan.
Hindi yung amount of time ang pinag-uusapan when it comes to relationship. Ang pinag-uusapan dito sa pagdating sa relationship, yung quality ng time that you're spending with your loved ones. Pastor, rest day ko, nasa church pa ako madalas eh. Okay, given. Minsan, may time ako, minsan, mag-grocery na lang kami ni Mrs. O kundi, Pastor, minsan, mamalengke na lang kami ng mga anak ko. Grab the opportunity to spend quality time with them. Hindi ba? Kunin niyo yung opportunity na yun na makapag-spend kayo ng quality time with each other. Mas mahalagang mag-invest ng relationship kahit maikli lang yung oras. Kahit sabihin mong 10 oras, 12 oras tayo magkasama, kung hindi naman kayo nag-uusap, tinalo pa yan ng 30 minutes lang naman na nag-date, no? Na bigla ang date lang, oh. Quality talaga. Hindi ba? Tingnan niyo yon sa punto ng mga mag-aasawa, maging sa punto ng mga magulang sa mga anak at sa mga magkakapatid. Ang sabi, huwag mag-impok ng kayamanan sa lupa. Invest yung mga valuable things na pangmatagalan. Yung pwedeng dalhin sa langit. Ano yung pwedeng dalhin sa langit? Our relationship with each other. Bakit? Pagdating sa langit, anong meron? Wala nang pagluha, walang hirap, walang sa. Anong meron doon? Magkakapatid tayong lahat sa Panginoon. Hindi ba relationship yon? Amen? Practicein natin dito pa lang. Dito pa lang. And after all, nagsimula na yung langit na inaasam natin mula nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus. At malulubos ang langit na yan, yung kaganapan, yung kabuuan ng lahat ng yan, kapag nasa piling na tayo ng Panginoon. Doon sa walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Ikalawang punto ng ating pagbubulay-bulay. Bakit tayo nawawala ng focus sa panahon ng problema at pagsubok? Ayan, hindi ko pala nabanggit, sorry. Yung pagiging consumer mentality, nabanggit ko yan the last time eh. Naalala ninyo? Ano ba yung isang consumer? Pag consumer ka, di ba, what's in it for me? With Him. Ano bang makukuha ko dyan? What's in it for me? Tama, WIIFM. Anong makukuha ko dyan? Anong mapapala ko dyan? No? Ganun ang isip ng mga mananampalataya eh. Bakit? Kasi nakatutok doon sa material. Hindi ba? Pansinin ninyo. Instead na proactively, ano ba ang maiko-contribute ko dyan? Laging ang pananaw, ano ang makukuha ko dyan? Normal siguro sa tao yun, ano? Pero dahil tayo'y mananampalataya at tinutularan natin ang Panginoong Jesucristo na the greatest example of love and expression of love, hindi siya kumabig. Ibinigay niya. Amen? Maraming mga mananampalataya, yan ang common na sakit. Yung pagiging spiritual consumers. Laging kung ano yung makukuha ko dyan. No? Hindi kasi convenient para sa akin eh. No? Totoo yun. Pero hindi natin masisisi yun. Given yan sa mga mananampalataya. Pero ina-address natin ngayon yung katotohanan na merong ganito. At hindi tayo makaka-move on at lalago sa buhay pananampalataya kung ganito ang ating mga pag-iisip at mga pananaw. Okay? Huwag tayong mag-focus doon sa mga bagay na pang saglit lang. Focus tayo doon sa pangmatagalan, pang walang hanggan. Amen po ba? Next slide. Spiritual blindness. Ang sabi dyan, it is not that we cannot see the problem. Ang spiritual blindness daw ay hindi dahil hindi tayo nakakakita. Alam natin yung bulag, hindi siya nakakakita, hindi ba? Ang spiritual blindness, the problem is we see a lot of things that makes us confused. Ano ibig sabihin nito? Ang dami mong nakikita. Sa dami ng nakikita mo, nalilito ka na. Yan ang isang sakit ng mga mananampalataya. Bakit nawawalan sila ng focus sa panahon ng problema? Bakit? Di ba pag namimili ang mga lalaki, pag pumasok sa grocery, kung ano yung bibilin, diretso sa stante. Hindi ba? Kaya, Chairman, di ba? Pag nag-grocery, alam na, bibili ako ng ganito, diretso ako sa stante kung nasan yung bibilin ko. Halimbawa, ang bibilin, shampoo.
O, matik, doon ang diretso. Pagkakuha ng binili, diretso papunta na ng cashier. Ang mga babae pag mamili. Totoo. Grabe, no? Shampoo lang ang bibilin. Paglabas yan, asahan mo, may kasamang noodles, may sabon. Tapos pag tinanong ng mister, ano binili mo? Kala ko binili ka shampoo. Ay, nalimutan ko. Ang dami niya ng dala-dala, nalimutan pa yung bibilin niya. Spiritual blindness katulad nun, ano? Ano ibig sabihin? Nakafocus tayo doon sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Diba? Sa panahon ng pagsubok, anong pinakamahalaga? Ano bang pinakamahalaga? Sa panahon na may pagsubok ka, actually, hindi pinakamahalaga yung masolusyonan yung pagsubok. Hindi yun ang pinakamahalaga sa panahon ng krisis. Alam nyo kung ano yung pinakamahalaga sa panahon ng krisis? Maranasan ninyo ang pagkilos ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Bakit? Ang pagsubok, given. Dadaan tayong lahat dyan. Sabi ni Pablo, wala pang pagsubok ang dinaranas mo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Ibig sabihin, kung may sakit ka ngayon, lahat tayo nagkakasakit. Kung wala kang pera ngayon dahil wala kang trabaho, ay naku, lahat tayo dumaan dyan. Amen? So sa halip, ano sabi ni Apostle Paul? Sa halip, sa panahon ng pagsubok, patatatagin at palalakasin ka ng Diyos. Ibibigay ng Diyos sa iyo ang paraan upang mapagtagumpayan ang pagsubok para mapapurihan ng Panginoon. Amen? So sa panahon ng pagsubok, anong mahalaga? Mahalaga ba na ma-resolve ka agad yung pagsubok? Hindi. Ang mahalaga, maranasan mo yung kilos ng Diyos. Amen? Naalala ninyo yung kwento ng mga Hudyo during their time sa pananakop ng Babylonian Empire. Ano yung sabi sa kanila doon ni Prophet Isaiah? Sabi niya, di ba? For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Nakita niyo yung context niyan, na nung panahon na yan, may isang false prophet na ang sabi, in 2 years' time, makababawi tayo mula sa Babylonia. In 2 years' time, mananalo tayo at matatalo natin yung mga Babylonians na yan at makakamta natin ng tagumpay. E di maraming naniwala. Ang tao sa panahon natin ngayon, yan ang gusto. Yung instant coffee, instant noodles, maging yung isang ang kilalang fast food ngayon dahil naka-live tayo, no? Napanood ko eh. Tapos nasaksihan ko rin dahil nag-order kami nung pansit. Parang instant na rin. Ang gusto ng tao ngayon, lahat instant. Sa panahon ng problema, gusto kagad gumaling. Eh syempre, sino ba may gustong masaktan? Sakit ng ulo ko eh. Inom agad ng paracetamol. No? Okay naman yon. Pero, inuna mo bang idulog sa Panginoon? O sinulusyonan mo kaagad? Katulad yan ng false prophet during their time, the Babylonian siege. Na ang gusto ng mga Hudyo, gusto nila, immediate. Sagot agad. Tapos agad. Yung hindi na mamumroblema. No? Actually, hindi ka nga dapat mamroblema sa panahon ng problema eh. Dapat nga, totoo ito, dapat ini-enjoy natin yung problema. Bakit? Kasi we have joy in our hearts because of our relationship with God. Kahit pagsubok pa yan, may joy sa puso natin. Amen? Ano nangyari dun sa panahon ng Babylonian siege? 2 years. Anong nasabi ni Yahweh dun sa kanyang propeta? 70 years. Hindi pala 2 years. Pero anong provisions ng Diyos doon? 70 years kayong dadanas ng pananakop ng Babylonia. Pero sa panahon na iyan, kasama ninyo ako. At binanggit na nga na, alam ko kung ano ang plano na mayroon ako para sa inyo. Ang plano ko ay pasaganain kayo.
upang di kayo mapahamak at magkaroon kayo ng maayos na kinabukasan. Di ba napakaganda ng plano ng Diyos? Amen? Mga kapatid, tingnan nating mabuti itong mga talata na ito at itong pangungusap ng Panginoon sa atin. Kaya pag may pagsubok ang dapat sanang ugali ng isang mananampalataya, praise the Lord. Totoo, no? Pero pastor, parang ang dali mo lang sabihin yan eh. Totoo yun. Kasi pag ako man ay nasa panahon ng pagsubok, reklamador ako eh. Nagreklamo agad ako, Lord, bakit naman ganito? O sa bagay, si Lord naman una kong tinawag. Nagiging totoo lang. Pero ano yung kahalagahan dito na sinasabi sa atin? Huwag tayong mag-focus on the material. Let us focus on our relationship with God. Number 2, ayan. Bakit nawawala ng focus sa panahon ng problema at krisis? Dahil nakapokus yung ating mga mata sa destinasyon. Actually, sa maling destinasyon. Basahin natin Matthew chapter 6 verse 22 to 23. Ang sabi po dito sa verse 22, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Maliwanag? Ano ang sabi doon sa sumunod na mga talataan? Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ayan pala yung English, thank you. Hindi ba? Kung ikaw ay nasa liwanag, wag mo nang kantahin yung nasaan bang liwanag. Huwag mo nang hanapin. Hindi ba kapatid? Nasa liwanag ka na, hinahanap mo pa yung liwanag o baka naman wala ka talaga sa liwanag. Yun yung sinasabi ng mga talata eh. Kung talagang buhay sa iyo yung liwanag na bumula sa Diyos, dapat ikaw mismo sa sarili mo ay nagliliwanag. Hindi ba? Ibig sabihin nun, nagmamanifest sa buhay mo yung totoong may relasyon ka sa Diyos. Paanong punto? Balikan natin yung mga pagsubok, mga problema, mga krisis ng buhay. Hindi ba dapat mas lalo kang magalak? Bakit? Kasi pinahintulutan na maranasan mo yan dahil alam mo, given, nakikilos ang Diyos. Di ba? Ikaw ngayon, thank you Lord, may pagsubok, andiyan ka na naman muli. Nagkamali kasi ako Lord ng desisyon eh. Sorry po, tulungan mo po ako dito. Di ba? Yun yung genuine heart na mayroong relationship with God. Yun ang nais ng Panginoon sa atin, mga magulang at mga kapatid. Ang sabi nga dyan, bakit nawawalan tayo ng focus sa panahon ng krisis? Kasi iba yung tinitingnan nating destinasyon eh. Yung mga mata natin sa iba nakatutok eh. Instead na sana dapat nakatutok tayo dun sa kung ano yung glory na gagawin ng Diyos, nakatutok tayo ngayon. Ano problema ako? Paano to? Paano yan? Ano? Sabi nga daw sa 100% na ikaw ay nag-alala, 80% doon hindi nagkatotoo. Nagwo-worry ka, uulan ako, hindi na nga lang muna ako magsisimba kasi uulan. O, maya-maya ang init na, hindi naman umulan. Totoo yan. Totoo yan mga kapatid. Anumang sitwasyon, anumang aspeto at larangan na ikaw naroroon, ang gusto ng Panginoon, unahin natin siya. Unahin natin ang Diyos higit sa lahat. Amen? Ayan. So, sige po. Next slide, Kuya. Ayan. Gusto kong banggitin sa inyo yung tinatawag na spiritual compartmentalization. Ang mga tao daw, lalo na ang mga mananampalataya, merong hindi lang consumer mentality, meron ding sakit na ganyan. Ano yung sakit na compartmentalization? Yung lahat nilalagay sa mga lagayan. Di ba? Tapos nilalagyan ng label. May bagong kanta ngayon eh, yung no label. Kasi mga kabataan natin nawawala. Alam ng mga kabataan to eh. Yung sikat na banda. Hindi ko babanggitin. Yung disband. Ayan, pre-nomote. Yung compartmentalization, nakakita kayo ng mga lagayan. No? Lagayan ng asukal, ng asin, ng kape. No? Yan. May mga compartment lagayan. Ang spiritual compartmentalization, isa siyang sakit.
Bakit? Kasi yung pananampalataya mo nilalagay mo sa compartment. Paano? Sa panahon ng krisis, dapat talaga inuuna ang Panginoon, di ba? Pag may problema, may pagsubok, may sakit, walang trabaho, ano pa mang pagsubok kinakaharap mo, unahin mo ang Diyos. Dudulog ka, lumuhod ka, manalangin ka, Panginoon, hindi ko po kaya. Pero kung meron kang sakit na ganyan, ang mangyayari sa iyo sa panahon ng pagsubok, alam nyo kung ano? Yung pananampalataya, ilalagay niya muna sa isang container, sa isang lalagayan. Tatakpan niya. Tapos sasabihin niya sa pananampalataya, oy Faith, mamaya na kita gagamitin. Diyan ka muna. Eto munang, bubukas siya ng isang box, eto munang sarili kong diskarte ang gagawin ko. Tapos na-frustrate kasi walang nangyari. Ngayon, lalong na problema. Nawalan ba ng focus? Amen. Nawala sa focus niya na dapat sana yung relationship niya, yung glory sa Diyos ang nakafocus siya. Ngayon, nagbukas siya ng iba't ibang mga lalagyan. Yan yung spiritual compartmentalization. At kapag lahat ng lalagyanan, lahat ng option, nabuksan na niya, pati yung no label na compartment na nabuksan na rin, huling-huli niyang bubuksan yung faith. Tama, mali. Pastor, somehow tama po. Oo naman. Kasi ginamit yung pananampalataya. Pero dapat sana, para hindi na tayo nawawala sa focus natin sa panahon ng krisis, unahin natin ang Diyos. Amen? Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Kung yung Diyos na sinasamba ninyo, mga kapatid, makapangyarihan sa lahat, hindi ba dapat tapos na lahat yan sa Kanya? Totoo yun. Pero bakit hindi? Theodicy ang tawag dito sa sinasabi ko. Yung nasa ng Diyos sa panahon ng problema. Maraming namatay, maraming nagkasakit, nasa ng Diyos. Totoo yan. Question yan ng mga marami. Pero ang tanong, nawala ba ang Diyos o ikaw ang lumayo sa Kanya? Amen? Mga magulang at mga kapatid, kung bakit tayo nawawala ng focus sa panahon ng krisis, nakatutok ang ating mga mata sa maling pupuntahan. Number 3, at ito po ang panghuli. Ayan. Focus living. Yung pamumuhay. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 24. Babasahin ko muna yung Tagalog, ano? Ang sabi sa verse 24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuutan niya ang isa, iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng sabay o ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen. Gusto ko na agad i-arrest itong maraming mga pagja-justify ng sariling motibo sa mga talatang ito. Sasabihin ng iba, di pastor, di na ako magtatrabaho. May sinabi ba diyang huwag kang magtrabaho? Di pastor, di na ako kikilos. Aasahan ko na mahulog ang bayabas sa ilalim ng puno ng mansanas. May sinabi ba diyang gawin mo yon? Mga kapatid, ang sinasabi ng mga talata, yung ating pamumuhay. Focus on your living that you are a true believer and follower of Christ. Amen? Doon ka mag-focus. Huwag ka mag-focus sa kayamanan. Kasi kapag dyan ka nakafocus, kapag nawala yan sa'yo, sabi nga nung unang mga talata, kung nasa ng puso mo, yun ang treasure mo. Amen? Kung nakafocus ka sa mga material na bagay, pag nawala yan, di gumuho na yung pundasyon ng buhay mo. But instead, mag-focus ka sa relationship mo sa Diyos, mag-invest ka ng time mo sa Panginoon, kahit gumuho man yung trabaho mo, o gumuho man yung love life mo, at sabihin no label na naman kayo uli, hindi ka mahuhulog sa buhay. Dahil nakatayo ka sa matibay at matatag na pundasyon. Amen po ba mga kapatid?
Sa next slide, makikita natin dyan, ano? Ay, wala na pala. Yung talata pala yan. Okay. So, focus on your living sa iyong pamumuhay. Minsan tayo nabubuhay, no? Yung sa pamumuhay natin araw-araw. Hindi tayo nakafocus sa pagkakaroon ng relationship sa Panginoon. Actually, itong buong mensahe na ito, this is all about your relationship with God. Lahat yan tungkol sa relasyon sa Panginoon. Totoo yan. Bakit yung sinabi sa mga talata? Kasi masyado ang tao on the tangible. Ang tao laging nakafocus dun sa mga material na bagay. Kasi tao yan Ang tao material. Totoo, kahit sa nating dalhin. Kaya nga, ang ganda ng sinabi ng mga talata hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao. Dapat mayroong palaman. Nanay. Si nanay, parang sabi ni nanay, nagsasalita, biglang kumunot yung, parang po sinabi, Pastor, ano bang Bible galing yun? Yung palaman, yun yung salita ng Diyos. Amen po ba? Yun yung magpapalakas sa buhay pananampalataya natin. Darating ang samot-saring pagsubok, tatawanan lang natin yan. Bakit? Nauuna yung focus sa Panginoon bago pa man ang iba. Sa mga kapatid, in times of in times of crisis, why do we lose focus? Kasi nga, nakafocus tayo sa mga material na bagay, sa treasure, nakafocus tayo ng ating mga mata sa maling destinasyon at nakafocus tayo sa maling klase ng pamumuhay. Living, destination, and treasure. Nawa sa umagang ito ay malayang nakapangusap ang Diyos sa atin and moving forward mga kapatid. Kapag may problema, kapag may pagsubok, lalo kayo nanonood din dyan sa Facebook Live natin, mag-focus tayo kaagad. Bago nyo patawagan o i-text si pastor dahil may problema ka, mag-focus ka na kaagad sa Panginoon. Lumuhod ka, umiyak ka, hindi mo alam ang sasabihin mo, kausapin mo na kagad ang Diyos. Kahit nasan ka pa. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? At makikita mo yung kapayapaan na dulot ng banal na Espiritu na hindi mo kayang ipaliwanag sa gitna ng pagsubok, kalmado ka at meron kang kapayapaan. Amen? Tapos tawagan mo na si pastor para hindi rin ako natataranta. Baka mawala rin ako sa focus. No, baka instead na unahin ko si Lord, iba-iba na yung inuna ko. Amen po ba mga kapatid? Nawa po sa umagang ito ang aking panalangin, kasama ng mga pagpapasalamat dahil tinugon ng Panginoon ang marami nating panalangin, lalo na sa mga may mga karamdaman, na ngayon ay thank you Lord talaga. Ang aking prayer, mas lalo kayong lumalim sa inyong pananampalataya sa Diyos, makita na yan na ipinamumuhay nyo sa araw-araw. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Ngayon ganapin natin ang paghahandog. Ay, aawit ang mga bata. Wala. Kaya aawit sila. Aawit ang mga bata. Hindi daw po. Pagsamba sa pamamagitan po ng handog. Habang ginaganap po natin ang paghahandog, ay meron pong mga papel na pledge, at ayan yung mga pledges natin, ay ipinapaikot po ng ating mga kapatid, ano? And, ayan, ito meron pa po dito. Kaya sabi ang paikot mo. Opo. Lalagyan po ninyo ng pangalan, itong papel na ito.
And then yung sumunod na linya ay yung amount, yung kung magkano ang nais ninyong i-pledge para sa paggawain, ano? Kaunti na lang yung mga kailangan natin dito para sa pagpapakisame, pagsasaayos ng ating wirings, at sa pag-i-install ng mga air conditioning. No? Para naman by next month, sa biyaya ng Panginoon, air condition na tayo at maaliwalas na itong itsura natin. Ano po? Salamat sa pangunguna ng paggawain na ngayon ay naka-fully tiles itong inyong inaapakan ngayon hanggang sa may hagdanan. No? Salamat sa Panginoon. Ano po? And sa biyaya nga ng Diyos sa ating sama-samang contribution ay mapapatapos natin itong ating mga paggawain sa kapila. Muli po, andito yung ating church construction fund pledge. May pledge number, ano? Lalagyan ba ng number ito, mga kapatid? Kahit hindi na. Yung pledge number. And then my name, lagay nyo yung pangalan ninyo. Huwag kayong mag-alala, hindi na po babanggitin yung pangalan ninyo, hindi na po natin i-announce to. Yung amount, kung magkano, kahit magkano halaga, malaki, maliit, sobrang laki, no? Sa biyaya ng Panginoon ay kahit anong amount po yan ay welcome po yan, no? Para sa kapurihan ng Diyos. At yung due on, ibig sabihin nito ay kung hanggang kailan ninyo mapupunuan itong pledge amount ninyo. Kung ngayon, o kung hanggang next week, o hanggang next month, isulat po ninyo, ano po? Kung kailan ninyo ipagkakaloob. Ayan, yung mga gift details, amount to be given, starting on, kung kailan, o every week, magbibigay ako ng 100 piso para sa date na ganito ay makapuno ako ng 1,000. Like that, something like that, ano? So, magsulat kayo ng amount at nawa ay sa mensahe ng Diyos ay kumilos na siya sa inyo. Amen? Ayan po. And then mamaya, patapos ang ating pananambahan, lilikumin po ito ng kapatid na Brenda. And then yung total amount pledge ay i-announce natin next week. Kayo po na nasa online, makipagbigay ugnayan po kayo kay kapatid na Brenda dun sa inyong amount pledges. Kung ilan, magkano, kung kailan, ay coordinate kayo kay kapatid na Predicador Brenda Hoven na siyang Pangulo ng ating finance. Yun lamang po, and pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige po. Yung mga may nais pong idulog sa Panginoon, mga pagpapasalamat, ay maaring dyan na muna kayo sa inyong upuan. Ano po, at sama-sama tayong dumulog sa Panginoon. Maging kayo na nasa online, sa ating Facebook Live, ay sumabay po kayo sa pananalangin. Tayo po ay muling dumulog sa Panginoon, tayo ay magpasalamat, tayo po ay manalangin. Let us pray. Mapagpalang Diyos, aming Panginoon, muli ang mga sandaling ito ay aming ipinagpapasalamat sa iyo. Una, sa iyo pong mga salita na aming natunghayan, kung papaanong malaya kayong nangusap sa amin. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagtuturo sa amin, sa muli mong pagpapaalaala sa amin ng mga kahalagahan na sa panahon ng krisis ng buhay, sa panahon ng pagsubok, mahalaga ang aming focus sa iyo at wala nang iba. Salamat, Panginoon. Tunay nga na nagsalita kayo sa amin at muli kaming sumigla. Nagkaroon ng kalakasan sa aming buhay pananampalataya. Panginoon, sa umagang ito, sinasama rin namin sa panalangin ng pagpapasalamat ang mga handog na aming nalikom.
lalo na ang mga pledge amount na iyan para po sa paggawain ng inyong church. Lord, ang simbahan ay sa iyo. Ang kalipunan, kapulungan ng mga mananampalataya ay sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagtugon ng bawat isa ng iyong mga anak, malaki man o mga maliliit man na halaga ito, Panginoon. Pag pinagsama-sama, ay para sa iyong kapurihan. Salamat, Panginoon, at dalangin po namin ang bawat isa na nagbigay ng mga amount ng kanilang pledges. Ikaw po ang magbalik ng pagpapala sa kanilang buhay. Dalangin ko, O Diyos, maranasan nila ang kakaibang pagpapala na hindi pa nila nararanasan sa tanang buhay nila. Patuloy kayong magpakahayag sa bawat isa, Panginoon. Nang sa gayon, patuloy nilang ipagpasalamat sa iyo, O Diyos, kung papaanong ikaw ay mayaman na kumikilos sa kanilang buhay. Purihin ka, aming Panginoon. Naniniwala kami at patuloy kaming umaasa na matatapos ang mga paggawain dito sa iyong iglesia at magiging maayos at maganda ang aming lugar kung saan kaming sama-samang nagkakatipon-tipon sa iyo, Panginoon. Lord, we praise you and we thank you. Kasama ng aming panalangin ang mga anak mo na dumako sa kanilang kaarawan. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon ng inyo pong pagkilos sa kanila at sa nakalipas na taon na hindi mo sila pinabayaan. Salamat po, aming Diyos. Dalangin po namin ang patuloy niyong probisyon at pagpapala ang kanilang maranasan sa kanilang buhay. Kasama rin ang mga nagdiriwang ng kaarawan ng anniversary. Sila, O Diyos, na sa mahabang panahon ay patuloy na nagsasama bilang mag-asawa dahil ikaw ang sentro ng kanilang relationship. Salamat, Panginoon. And we pray for your blessings be upon them, that they may experience your glory and they may experience your grace in their relationship, O Lord. Sa umagang ito, Panginoon, salamat po sa aming sama-samang pagsambang ito. Batid mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga tahimik naming mga prayers and petitions ay kayo po ang tumugon. Sampu sa tahimik naming mga pagdalangin na hindi man po namin masambit sa mga sandaling ito, O Diyos, batid mo ang nilalaman ng puso kung ano ang iniisip ng iyong mga anak sa mga sandaling ito. Sa iyo, Diyos, ay wala pong maililihim. Amin pong panalangin, kayo po ang tumugon sa mga ito. Kasama ng aming panalangin, sila na nasa online, batid mo ang kanilang mga kalalagayan, patuloy na pagkilos mo, O Diyos, ang kanila pong maranasan. Sa bawat isa sa amin na bahagi ng pagsambang ito, dito man sa iyong bahay-sambahan at maging sila na nasa online, sa amin pong pakikibahagi ay inaangkin na namin ang inyong mayamang pagpapala sa aming buhay. Kami po ay uuwi taglay-taglay ang inyong kahabagan at ang inyong kapayapaan. Aming Diyos, ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Luwalhati mapurihan ang amanaw na mahal at ang Espiritong Banal na ang tanang mga nilalang. Amen. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, patuloy nating tanggapin ang di nagmamaliw na pag-ibig ng ating mabuting Diyos. Pagliligtas, pag-iingat ng Panginoong Hesus
tanglaw, kaaliwan na dulot ng pakikipisan ng banal na Espiritu, kasama ang kanyang kapayapaan ang patuloy nating maranasan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen at Amen. Good morning po. Yung mga pledges daw po ninyo, ihulog po ninyo sa ating offering box. Tapos sama-sama tayong magpasalamat sa Panginoon dito sa mga musical instrument na ipinagkaloob ng mag-asawang Buboy at Gi. Ano? Sige po, nagkaloob sila ng egg shaker. Tawag ba dito egg shaker? Ayan. Ayun, ganun pala. Ayan, no? At nagkaloob din sila ng tambourine. Para naman sa ating prayer and praise. Salamat po sa mag-asawang Buboy and G, and magagamit ito para sa Panginoon. Sandali tayong manalangin mga kapatid at italaga natin ang mga gamit na ito. No? Aming Diyos, salamat po sa mga instrument na ito na aming hawak ngayon. Pinagkaloob po ng mag-asawang Buboy at ng kapatid na Jilin. Lord, we pray na magamit ito para sa iyong kapurihan. Sa pamamagitan ng prayer and praise team ay patuloy na gumanda at sumigla ang aming mga pag-aawitan. And we pray, Lord, na yung mga kamay na nag-abot ng mga kaloob na ito, sa mag-asawang ito, Panginoon, Ikaw ang patuloy na magpala sa kanilang buhay. Sa mga sandaling ito, O Diyos, itinatalaga namin ang instrumento na ito na gagamitin sa aming pagsamba, anumang gawain na may kinalaman sa iyo. Para po sa iyong kapurihan, ito ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At amen. Palakpakan natin ang Panginoon at salamat po sa mag-asawa na nagkaloob.